negosyo dito sa Pilipinas na hindi nalulugi. Meron po bang ganon? Alam niyo po mga kanegosyo, lahat po talaga ng business ay may possibility na malugi. Lalo na po kung merong mismanagement na nangyayari po dyan. Posible po talaga na malugi ang negosyo mo kahit gaano pa kaganda at kahit gaano pa kakilala at kalakas yung sales ng iyong business kapag hindi mo siya naasikaso ng tama o napabayaan mo. Pero alam nyo ba na meron pala dito sa Pilipinas na mga klase ng negosyo na mababa lang ang failure rate at mataas po ang success rate. At ito nga po ang pag-uusapan natin ay yung 5 klase ng negosyo na mataas ang success rate at napakababa lang ng chance na malugi ka. Lalo na yung number 5. Alam mo kung alam ko lang to, yung pang-5. Noon pa sana 10 years ago, ginawa ko na yung ganitong klase ng business. Kaya kung handa ka na, pag-usapan na kagad natin yan. Number 1. Siyempre, simulan natin yan sa negosyo na kaya ng lahat. Maliit lang ang puhunan at madaling simulan, which is the sari-sari store. Alam niyo mga kanegosyo, ang pagtatayo po ng sari-sari store ay mataas ang success rate. Yes, dahil halos lahat ng laman ng sari-sari store mo ay araw-araw kinokonsume ng mga tao. Kaya palagi silang bumabalik-balik. Alam niyo po kaya lang naman nalulugi ang mga sari-sari store dahil po merong mga sari-sari store owner na diyan po nila kinukuha yung pang-araw-araw na pangangailangan nila. Hindi pa man kumikita, ginagastos na kagad nila yung puhunan. Kaya nalulugi. Pero on my personal experience, dahil meron din po akong sari-sari store, meron ka dapat ibang source of income kung saan mo kukuhanin yung pang-araw-araw mong gastusin. Especially yung mga liabilities mo. When I say liabilities, ito yung mga bagay na sa ayaw mo man o sa gusto mo ay kailangan mong bayaran. Ano-ano yung mga yun? Renta, kuryente, tubig, pambili ng pagkain mo, at yung pambayad ng utang mo. Ayan yung mga bagay na sa ayaw at sa gusto mo, pinakailangan mong bayaran yan. Di ba po? At unfortunately, yung mga bagong sari-sari store owner, dito nila kinukuha yung mga liabilities na yun and expenses sa bagong tayo nilang sari-sari store. Kaya hindi pa man kumikita, nalugi na. Pero kung maiiwasan mo yan at makakapag-produce ka or provide ng other source of income kagaya ng trabaho mo, di ba? Mas lalong mataas ang success rate ng sari-sari store mo. Number 2. Water refilling station. Alam niyo po, ang tubig is basic necessity na sa ayaw at sa gusto ng mga tao ay kinakailangan nilang bumili ng tubig. Hindi ba? Kahit bumabagyo, bumebenta ang tubig. Especially kapag mainit ang panahon, kapag summer, di ba? Mas dumodoble ang pag-consume ng tao sa tubig. Umiinom tayo ng tubig kapag sobrang init, di po ba? At alam nyo, kapag ito ay ipinwesto ninyo sa lokasyon kung saan maraming mga kabahayan, mga urban, mga ganyan, mas lalong kikita ang negosyo ninyo. Especially kung kayo lang po ang water refilling station sa lugar na yon. Pero kung magtatayo ka ng water refilling station sa lugar kung saan 5 o 10 na yung water refilling station dyan, syempre, napakababa ng success rate niyan. Pero kung makakahanap ka ng lugar kung saan walang masyadong nagbebenta ng ganyang klase ng negosyo, yung tubig, mataas ang tsansa na manalo ka sa ganyang klase ng negosyo. At ang isang tip ko paano po, mag-offer ka ng free delivery at free pagkuha ng galon na walang laman, di ba? Alam niyo po kasi ako, ang experience ko, syempre, consumer din naman ako ng tubig, di ba? Kapag ka merong mga water refilling station na yung ikaw pa mismo yung magdadala ng galon doon, ekis na sa akin niya kasi sa dami kong ginagawa, wala na akong time para dalhin pa doon yung galon. Kaya ang suki ko na pinagbibilihan ko ng tubig kung saan sila yung pumupunta dito sa mismong bahay ko, pagkatas kukunin nila yung basyo or yung container ko na walang laman, dadali nila doon sa stasyon nila and then ibabalik sa akin na meron ng isang malinis na tubig. May laman na po. At yan ang hinahanap ko na katangian ng isang water refilling station. Kaya syempre ako, hindi na ako kumahanap pa ng ibang stasyon ng tubig. Dito na lang ako, suki niya na ako. Yung loyalty ko, nasa kanya na. At kung yan ang gusto mong klase ng negosyo, gawin mo yung ganyang klase ng sistema. Pangatlo, laundry shop. Self-service o full service man yan. Alam niyo po, in demand ngayon ang laundry shop. Ano po? Especially sa mga urban areas, kondo o mga kabahayan na malapit ang eskwelahan, di ba? Maraming mga estudyante. Alam niyo po,
Walang tao na gustong pumasok sa trabaho o lumabas ng bahay na madumi at mabaho ang damit. Kaya nga po kung makikita ninyo, kahit tabi-tabi na ang mga laundry shop, parang sari-sari store na, lahat punong-puno pa rin. Lahat, ang dami pa rin pong customer. Kasi nga po, sa bilis ng panahon ngayon, ang mga tao ayaw nang maglaba. Kung meron naman palang option na merong mga shop na pwedeng maglaba para sa kanila, mas pinipili na lang po nila na ganun po. Especially yung mga estudyante, yung mga nagdo-dorm, ayan po, napakadaming ganyan. At alam niyo po ba kung ganyang klase ng negosyo ang gusto niyo gawin, ang malaking advantage na po pwede niyo gawin ay dapat gawin niyo yung parang sa mineral station, ano po, free pick up and free delivery. Yan po, kapag ganyan ang ginawa ninyo, sigurado ang panalo ninyo sa ganyang klase ng negosyo. Pang-apat, alam niyo po kung merong isang klase ng negosyo na masasabi ko na kailanman ay hindi po pwedeng malaos at hindi po pwedeng mapag-iwanan, ito po ay yung kainan, karinderya o tapsilugan, ano po. Dahil ang mga tao ay isa sa pangunahing pangangailangan natin ay syempre pagkain. Kaya kung ikaw ay isang klase ng negosyo na nag-o-offer ng pagkain, sigurado na ang benta mo. Ayan po, no? Siguraduhin nyo lang na ito ay may lalagay nyo sa lokasyon kung saan marami kayong pwedeng maging customer. Napakalaki po ng market nito. Kung papasukin nyo po yung mga lugar kung saan maraming empleyado, maraming estudyante, mga nag-oopisina, mga construction worker, mga factory worker, ay sigurado po ang panalo ng ganyang klase ng negosyo po ninyo. Dito nga lang po sa amin medyo malayo-layo na sa ganong klase ng mga market pero bumebenta at malakas na malakas pa rin po, di ba? Especially yung mga karinderya na malapit sa munisipyo, mga government employees, ayan po, di ba? Ayun na kagad yung market nila, di ba po? Kasi syempre yung mga ayaw na magbaon, di ba? Parang hassle na sa kanila, hindi gising ng mas maaga, tapos magluluto pa ng pagkain nila, di ba? Ayaw na ng mga tao naman ganyan. Mas practical po kasi yung bumili ka na lang ng pagkain mo sa karinderya o sa tapsilugan, di ba? Hassle-free at araw-araw bago pa ang pagkain mo. At number 5, alam niyo po, ito ay isang napakagandang business idea, ano po, at sa tuwing makikita ko ay para na rin po silang sari-sari store dahil marami na po ang nakakuha ng ganitong klase ng idea at napansin nila na ang dami pong mga tao na yumayaman sa ganitong klase ng negosyo. Ano po yan? Botika o pharmacy. Alam niyo po, ang gamot ay hindi napapanis at palaging kailangan po ng tao. Maging ang vitamins. Alam niyo po, nung nagkaroon tayo ng pandemic, ang mga tao ay natutupong uminom ng mga vitamins dahil syempre takot madedo. Hindi po ba? Pero noon, tinitake for granted po natin yan. Hindi po natin pinapansin yan. Ako, aminado ako, ayoko ng vitamins Kasi nga, alam ko, malakas naman yung katawan ko, malakas yung resistensya ko, nag-exercise ako, bakit ko kailangan yan? No. Nung dumating si pandemic, game changer po, nag-vitamins ako, syempre. Iningatan ko yung sarili ko. At syempre, may mga tao na nagkakasakit, di ba? Lalo na kung yung botika mo or yung pharmacy mo, ipopwesto mo yan malapit sa ospital. Nakso, sigurado ang panalo mo sa ganyang klase ng negosyo. At kung puhunan naman ang pagbabasihan natin, of course, mataas ang puhunan dito. Pero alam mo ba, na pwede kang magtayo ng pharmacy mo kahit hindi ka nagpa-franchise? Di ba? Napakaganda. At pwede kang magtayo ng negosyong botika. Depende lang sa kung magkano ang puhunan mo, kung magkano yung perang naipon mo. Kailangan mo lang alamin ay kung saan ba kumukuha ng mga gamot na ipinambebenta yung mga pharmacy na hindi naman masyadong kilala sa merkado. At alam ko kung saan yan, pero wag po muna natin pag-usapan dito yan kasi ayokong humaba masyado itong video na to. At panoorin mo yon sa susunod na video. Kaya kung ikaw hindi ka pa nakasubscribe, you have to consider na mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil palagi po ako nag-upload ng ganitong klase ng mga topic, ng mga video kung saan puro negosyo ang pinag-uusapan. Once again, ako nga po pala si Mark Salazar at naniniwala ako na kaya mo.